Hi guys! Hello mga kamamis out there! Welcome back again to my channel. So another day, another vlog na naman tayo. So disclaimer lang sa mga manunood, sa mga viewers dyan, lalong-lalo na sa mga mamis na itong vlog na to, itong video yung isi-share ko sa inyo is about kapag nagkakaroon tayo ng ubo, lalong-lalo na sa mga bata, tayo, wala kasing pinipili kapag nagkakasakit tayo, di ba? Lalong-lalo na sa panahon ngayon dahil madalas yung ulan. So, itong i-share ko sa inyo is just only my experience being a mom of 2 kids for more than 14 years na ano. So, kapag nagkakasakit kayo, nagkakalagnat kayo, nagkakasipon, o nagkakaubo, much better pa din guys na magpakonsulta kayo sa doktor ano, para mabigyan kayo ng tamang gamot. So, itong ipapakita ko sa inyo is just only my experience at tip or home remedies kapag nasa bahay ka lang. So, ayun guys, wag na natin patagalin ang video nito. Tara, simulan natin. So, let's go! So, ito na nga mga mami, yung kakailanganin nating sangkap. Yes, 3 sangkap lamang guys. Unang-una na dyan, kailangan natin ng kalamansi, 2 buo, luya, at saka 3 piraso ng snowbird. So guys, yung gagawin natin dito is, bago natin ihalo sa mainit na tubig, itong kalamansi is pipigaan muna natin. Ang kalamansi na to guys is number 1 na kailangan natin kapag may ubo at sipon tayo dahil mayaman siya sa vitamin C. Nakakatulong para bumilis ang pagaling natin sa ubo. Itong snowbird naman guys, hindi to sponsor ha, binili ko lang, is yung anghang niya, nakakatulong yan sa makatingala muna natin kapag umuubo tayo. So instead na sukal yung gagamitin natin, ito na lang yung gagamitin natin. Didikdikin natin siya ng pinong-pino, tapos yung luya naman, ito yung pakukuluan natin. Syempre, babalatan muna natin bago natin hiwain ng pinong-pino. Paitusin natin yan guys. So, ayun guys, simulan na natin, wag na natin patagalin. Let's go! So ayun guys, balatan natin yung luya. Magalan natin siya ng balatan, hindi ko na isasama dito, hindi ko isama sa pagpapakulog guys. So ayan, tapos ito rin isa, pinisa natin ng maayos. Ayan, magalan natin ng balat. Ayan guys, hugasan ulit natin. So ayan guys, siwain na natin ang pinong-pino. So ito na nga siya guys, hiniwa ko na siyang pinong-pino at dinikdik. So ito na nga, papakuloan na natin. So let's go. So ito na nga guys, magpapakulo na tayo ng mainit at tubig. So ayan, gagawin natin, ilalagay na natin yung luya. So ayan guys, magantay lang tayo mga 5 minutes or 7 minutes pa itusin natin yan. So let's go guys. So ito na nga guys, itong snowbird na to ay didikdikin natin habang nagpapakulo pa tayo ng tubig o ng luya. So pipinuhin natin guys, ito yung ihahalo natin mamaya pag nakulo na yung luya. So ito guys, ito yung gagawin ko. Ayan guys, tapos na natin siya dikdikin. So ngayon dililipat natin siya sa lagayan. Ayan guys, tignan nyo yan, pinong-pino na siya guys. Ayan. Simple lang naman guys yung gagawin natin pag nasa bahay tayo, pag nagkakaroon. Home remedies lang. Pag hindi naman kaya na siya sa home remedies, papusulta na natin guys ano, para hindi na lumala pa at mabigyan tayo ng tamang lunas o ganun. So ayan guys. So ayan na siya guys. Pinong-pino na siya guys. So ayan guys, habang nagpapakulo tayo ng luya, so ihanda na natin yung mga kakailangan isang pack. So ayan, ilagay na natin itong tinurog mismo. Tapos guys, pipigaan natin yung 2 kalamansi. Pipigaan natin ng maayos kasi sayang naman yung juice niya. So ito na yung kakailanganin natin, yung juice niya. Yung kalamansi juice. So ihalo na natin yan guys habang nag-aapit tayo na kumulo yung luya o pahinsa. Paitusin natin yan guys. So yun guys, kung papansin nyo lagi itong nakikita nyo na tasa kapag nag-video pag nagkakape ako. Dahil ito nga guys yung ano ko ginagamit na tasa. Ito kasi paborito ko talaga. So ayan guys. So ayan nga guys, kung makikita nyo may lumalabas na siya puso. Sign na yan na kumukulo na siya. So ayan na nga mga kamamis, kumulo na siya ng maigi. At ayan, kung papansin nyo, iba na yung kulay niya. Nagkulay dilaw na siya. Dahil yan na nga ay napaitos na natin. So ayan guys, ihalo na natin siya dito sa tasa natin. So ayan na nga siya mga mi, ready to serve na guys. So palamigin lang muna natin siya yung saglit kasi mainit pa yan. Saka guys, huwag natin masyadong pupunuin niya ng tubig para at least nalalasahan pa natin yung anghang ng luya at ng snowbird at saka medyo maasim. So ayan lang guys. So ito na nga guys, ready to serve na siya. Palamigin lang muna natin kasi medyo mainit pa. So ayan na nga guys, ito lang may bibigay kong tips and home remedies para sa mga kamag-anak natin nasa bahay na may sakit, especially sa mga nanay at sa mga bata. So that's all for today's guys. Maraming salamat sa panunood and don't forget to like, share, and paki-comments na rin guys and follow for more videos. Bye bye! Thank you!